sino pwede. Basta kailangan wala kang mantsa sa katauhan mo na ikaw ay inaakusan, na ikaw ay kasama sa mga nagnakaw ng pera ng bayan. Kasi mawawala ng kredibilidad ang investigating committee kung ang namumuno nyo dyan, siya isa sa mga inaakusahan. Ayan, Attorney Sal. At kaugnay nga dyan ay may mga bagong leader na nga ang mga komite sa Senado matapos magpatawag ng special session ang Malacanang. Kabilang dito ang chairmanship ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Alamin natin sa ulat ni Angel Pastor. Kasabay ng ipinatawag na special session ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Senado ay isinagawa ang malawakang balasahan sa pamunuan ng ilang komite sa mataas na kapulungan ng Kongreso, kabilang na nga rito ang Senate Blue Ribbon Committee. Naging sentro ng atensyon ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng Cayetano Block sa pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta bilang subcommittee chair nito. Pinangunahan niya ang pagdinig noong June 4 kaugnay ng umano'y maleta delivery scheme na iniuugnay sa flood control scandal ng pamahalaan. Ngunit simula nitong Miyerkules, hindi na si Marcoleta ang mangunguna sa komite. Ito'y matapos ang isinagawang reorganization sa mga komite at iba pang mahalagang posisyon sa Senado kasabay ng special session. Isinagawa ang hakbang matapos maitalaga si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa bagong komposisyon ng Blue Ribbon Committee, balik bilang chairman si Senator Erwin Tulfo. Nahalal naman bilang vice chairpersons sina Senator Kiko Pangilinan at Ping Lacson. Miyembro naman ng komite ang lahat ng mga senador na kabilang sa mayorya maliban kay Senator Chis Escudero. Bukod sa Blue Ribbon Committee, nagkaroon din ng pagbabago sa pamunuan ng iba pang mahalagang komite sa Senado. Itinalaga si Senator Francis Pangilinan bilang chairperson ng Committees on Constitutional Amendments, Agriculture at Justice, habang si Senator Bam Aquino ang mamumuno sa Committees on Trade, Basic Education at Science and Technology. Si Senator Mig Zubiri naman ang magiging chairperson ng Committees on Foreign Relations at Rules. Si Senator J.V. Ejercito naman ang mamumuno sa Committees on Finance at Local Government. Pinangungunahan naman ni Risa Ontiveros ang Committees on Health at Women, habang si Senator Joel Villanueva ang itinalagang chairperson ng Committees on Higher Education at Labor. Samantala, sina Senator Tito Soto at Senator Raffy Tulfo ang itinalaga ring mamuno sa ilang mahalagang komite kabilang ang National Defense, Ethics, Public Services at Migrant Workers. Sa ngayon, ang Blue Ribbon Committee ang pinakainaabangan ng taong bayan dahil dito ang investigasyon ng umano'y anomalya sa flood control project ng pamahalaan at dito makikita kung sino-sino ang mga ihaharap na testigo. Kung matatandaan, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na kung makuha man ng Gatchalian Block ang Senate Presidency at iba pang chairmanship ng komite, sabi niyang kung tunay silang naghahangad ng katotohanan ay iwan na lamang sa Cayetano Block ang chairmanship ng Blue Ribbon, pero hindi ito pinagbigyan ng Gatchalian Block. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal. Ano po masasabi ninyo doon sa parang naging suhestyon o parang hiling ng ngayon ay minority block na kung maaari sana ay iiwan na lang daw yung Blue Ribbon Committee sa kanilang hanay, in which meron na nga ang bagong itinalagang chairperson, Attorney Sal? Yung chairman ng Blue Ribbon Committee, kahit sino pa pwede. Maliban doon sa mag-chair niyan, yung inaakusahan na involved sa korupsyon. Kahit na sino pwede, basta kailangan wala kang mantsa sa katauhan mo na ikaw ay inaakusan, na ikaw ay kasama sa mga nagnakaw ng pera ng bayan. Kasi mawawala ng kredibilidad ang investigating committee kung ang namumuno nyo dyan, siya isa sa mga inaakusahan. Ganun lang yan. It doesn't matter to me whether the one who presides it is a member of the minority or the majority. What is important is one who presides that is untainted with accusation of corruption. Otherwise, walang mangyayari dyan. Kalokohan lang yan. Ayan po. Sa iba pang issue, Attorney Sal, pero kaugnay pa rin sa Senado, dumalo sa ang minority block pagkahapon nung naging session, Attorney Sal. At isa nga ang pinag-aralan nila yung mga priority bills.
Kaya sa isang priority bill, kinwestiyon ni Senator Pia Cayetano yung ilang probisyon ng panukalang nagbabawal sa hospital detention dahil nga sa hindi nabayarang bill, particular yung pagtanggal ng promissory note sa mga indigent patient. Aniya, maaring magkaroon ito ng malaking epekto sa mga private hospitals kung hindi malinaw kung sino yung sasagot sa gastusin dahil hindi nakasulat sa nasabing probisyon. Iginit naman ng sponsor ng bill, Attorney Sal, na si Hontiveros, na layunin ng panukala na palakasin yung proteksyon para sa pasyente at bukas siya sa pag-amyenda ng ilang probisyon para malinaw na matukoy yung pananagutan sa pagdating sa pagbabayad. Nagmungkahi rin si Senate President Win Gatchalian ng pagbabago sa panukala upang yun nga malinawan na ang gobyerno ang sasagot sa gastos ng mga indigent or yung mga mahirap nating kababayan, Attorney Sal. Sa punto pong yun, sang-ayon po ba kayo na alisin talaga yung promissory note para sa mga pasyente, Attorney Sal, o dapat mo nang tiyakin ng gobyerno na sapat pa rin yung pondo para hindi maapektuhan yung mga nasa private sector ng mga hospital, Attorney? In the first place, kung nakikinig kayo sa ating programa, lahat ng mga nakikinig, kasama ka na Carlo, hindi ba ang advocacy ako ay libre? Libre ang edukasyon, libre ang health, libre ang hospital, libre ang doktor. Dapat libre na yan ang mga promissory note, kalokohan yan. Ninanakaw lang ang pera ng bayan. Di ba sabi ko sa inyo, kung ako lang ang presidente, di ba sabi ko sa inyo, yung 13 trillion na budget, dapat ang kalahati noon ibigay sa edukasyon. Libre lahat, pag-aralin ng lahat ng mga Pilipino. Para yung mga elektorado, magiging matalino na, hindi na mabukas sa pananakot, sa impluensya, sa mga kalokohan, na pangako ng mga politiko. At yung, di ba sabi ko, yung 1/3 ng 13 trillion ilagay sa health, libre, dapat libre na yan. Kalokohan niya, hindi na kaya-kaya natin eh. Ninanakaw eh. Pero trillion ang ninanakaw. Paano yan? Kaya sabi ko, kalokohan lahat yung mga pinag-uusapan nyo. Gawa kayo ng batas na libre lahat. Kaya natin yan. Ayan, Attorney Sal. Samantala, kinumpirma naman ni Senator Panfilo Lacson na magkakaroon ng konsensus ang mayorya ng Senado na ihalal si Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong July 6, bagamat maaari pa itong magbago. Ayon sa kanya, Attorney Sal, pinili si Escudero dahil sa kanyang karanasan at kaalaman sa batas. Samantala, nagpahayag din ng suporta ang Malacanang sa pagharap ni VP Sara sa impeachment court upang sagutin yung mga aligasyon laban sa kanya. Pinahintulutan na rin ng Kamara ang prosecution panel na kumatawan dito sa impeachment trial. Samantala, hinamo naman ng abogado ni VP Sara or isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Salvador Paulo Panelo na ang bagong liderato ng Senado na dapat manatiling independent sa Malacanang, Attorney Sal. Ano po ang inyong komento dito? Ano yun, Carlo? Yes. Nabanggit po natin, Attorney Sal, na pinag-aaralan na nila na pwedeng or ilahalal or gawing presiding officer si Senator Chis Escudero sa upcoming na impeachment trial. Pero syempre ang isa sa mga legal counsel ni VP Sara na si Attorney Salvador Paulo Panelo na dapat ay maging independyente. Kung halimbawa si Senator Chis Escudero nga ang magiging presiding officer o ibang mamumuno sa impeachment court, dapat maging independyente mula sa Malacanang, Attorney. Talagang dapat maging independent lang yan. Di ba? Isang linggo pa sinasabi, whether sa impeachment yan o whether sa session na pinag-uusapan ng mga panukalang batas, dapat talaga independent. Wala na yung mga majority, mga minority. Yan dyan nag-uumpisa ang gulo. Dyan din nag-uumpisa ang korupsyon. Kaya independent dapat lahat. Now, with respect naman dun sa sino ang magpipreside. Yes. Sabi nila, pag-uusapan daw nila na
baka iba na. Eh ano ba sinasabi ng konstitusyon? Kung ano sinasabi ng konstitusyon, hindi nila pwedeng baguhin yon. Ang nakalagay sa konstitusyon, Chief Justice, pag ang lilitisin mo ay ang presidente ng bansa. Di ba? Kalagay yun sa konstitusyon. Now, paano kung vice president? Nakalagay doon, in all other impeachment cases, including the vice president, the Senate president leads the proceedings. O, di maliwanag. Ngayon, presidente ng Senado, paano mo babaguhin yun? Babaguhin mo rules mo. Senado rules lang yun eh. This is the Constitution. What the Constitution says will prevail. Kaya hindi pa pwede yun. Kung yan ang nakalagay sa saligang batas. Bakit sila mag-uusap pa kung ano? Hindi naman problema yan na hindi abogado eh. Actually, marami namang abogado dyan. Marami namang may mga abogado rin sa Senado. Meron ka naman mga legal consultant. O hindi ilagay mo sa tabi mo para kung si Senator Gatchalian ang mag-precise. Kung medyo may legal question, hindi tanungin niyo yung kanyang consultant. Kung nasa tama siya. Madali lang yan. Ang mahalaga dyan, kung anong sinasabi na sa ligang batas, sundin nyo. Tapos ang usapan.